2022, official na discontinue ang Nissan X-Trail sa Pilipinas. 2024 muling nagpakita ng senyales ng comeback ng i-display ng Nissan Philippines sa PIMS. At ngayong 2026, official na. Bumalik na ulit ang Nissan X-Trail sa Philippine market. Ang pinakamalaking pagbabago, powered na ito ng e-Power. Kung familiar kayo sa Nissan Kicks, halos pareho sila ng concept. Hindi direktang pinapatakbo ng gasoline engine ang sasakyan. Ang electric motor ang gumagawa ng trabaho, habang ang combustion engine ang nagsisilbing generator para mag-charge ang battery. Kaya electric ang driving feel without the need to plug in. Sa eco mode naman, may power naman siya. Yung one pedal lang yung mas nararamdaman. Yung suspension niya sakto lang din, hindi naman din sobrang tigas, hindi rin sobrang lambot. Matagal na rin ang history ng X-Trail sa Pilipinas, mula first gen hanggang third gen, at available pa noon sa all-wheel drive. Pero sa bagong generation, wala nang all-wheel drive. Lahat sila front-wheel drive ang drivetrain. Kaya sa episode na ito, aalamin natin ano nga ba ang bago sa Nissan X-Trail bukod sa e-Power. Worth it ba ang comeback nito? At kaya pa ba nitong makipagsabayan sa mga competitor sa market? Yan ang aalamin natin dito sa Drive Talk. Premium, sporty, at stylish. Yan ang unang impression na ibibigay sa'yo ng bagong Nissan X-Trail. Kung familiar kayo sa Nissan Kicks at Patrol, mapapansin yung parang nasa gitna ng dalawa ang design language ng X-Trail. May modern at sporty vibe ng Kicks, pero may konting commanding presence ng Patrol. Agad na mapapansin ang bold V-motion grille na may gloss black finish, partnered with sharp split LED headlights, at muscular body lines na talagang nagbigay ng premium at athletic character. Hindi ito yung tipong simpleng family SUV lang, may present talaga siya sa kalsada. Sa likod naman, malinis at elegante ang design dahil sa sleek LED tail lamps at LED third brake light. At dahil e-Power model na ito, may exclusive e-Power badging din na nagsilbing paalala na iba ang technology na dala nito. Sa side profile, lalong lumabas ang premium look dahil sa 19-inch alloy wheels na swak sa proportion ng sasakyan. Kasama rin ang black side mirror with integrated turn signal repeaters, roof rails, at body side molding. At pagdating sa convenience, hindi rin nagpahuli ang X-Trail. May 4 na parking sensor sa harap, 4 sa likod at 360-degree camera. Power tailgate ang likod. At hindi ka bibiguin sa cargo area dahil maluwag. May kasama itong tonneau cover para may tago ang mga gamit mo. Pero kung kailangan mo ng mas malaking espasyo, pwede mo itong tanggalin at i-fold flat ang second row seat. Hindi rin nakalimutan ang practicality dahil may 12-volt socket, extra storage compartment, underfloor storage, at cabin light para mas convenient gamitin. Pero ang pinaka-highlight talaga ng X-Trail ay ang e-Power system nito. Sa ilalim ng hood ay isang 1.5 liter turbocharged 3-cylinder gasoline engine na hindi direktang nagpapatakbo ng sasakyan. Sa halip, ito ang nagcha-charge ng 1.85 kilowatt battery, habang ang electric motor ang siyang nagbibigay ng lakas sa pagpapatakbo ng sasakyan. Ang resulta, may output itong 204 horsepower at 330 Nm of torque. Kaya responsive ang acceleration at smooth ang driving experience na parang full EV. Pero hindi mo na kailangan maghanap ng charging station. At dahil may 55 liter fuel tank ito, kayang umabot na hanggang 1,000 kilometers ang range sa isang full tank. Pero depende pa rin yan sa driving habit. Kung usapang performance at efficiency, malaki ang pinagbago ng X-Trail. Pero syempre, hindi lang power at fuel economy ang mahalaga. Kaya ito naman ang mga safety features na dala ng SUV na ito. Premium ang interior ng bagong Nissan X-Trail.
Kung hilig mo ang sporty at luxury feel, magugustuhan mo ang loob ng bagong Nissan X-Trail. Pagdating sa gabi, ibang level ang ambience dahil sa ambient lighting na nagbigay ng relaxing at modern vibe. Dagdag pa rito ang panoramic sunroof na nagbigay ng mas airy at mas maluwag na pakiramdam sa loob. Isa sa mga unang mapapansin mo ang wood finish sa dashboard na talagang nagpataas ng premium feel. Maganda rin na hindi na ito gumagamit ng piano black panels, kaya hindi ka masyadong mag-aalala sa mga gasgas at fingerprint na madalas problema sa ibang sasakyan. Sa harap naman ay ang 3-spoke D-shaped steering wheel na may infotainment at cruise control buttons para madaling ma-access habang nagmamaneho. 12.3-inch fully digital instrument cluster at kapareho rin ng size ng infotainment system. Okay naman ang touch response. Pero ang isa sa mga paborito kong feature dito ay ang tri-zone climate control. Ibig sabihin, pwedeng mag-set ng magkaibang temperature ang driver, front passenger at rear passenger para mas komportable ang lahat. Sa center console, nandito ang push start stop button, 2 Type-C port, 12-volt socket, wireless charging pad, EV button, e-pedal button, 2 cup holder, at driving mode selector. At kung mahilig kang magdala ng gamit, hindi ka mabibitin dahil may storage sa ilalim, center console, at sa glove compartment. Sa taas naman, kompleto rin ang convenience feature gaya ng map light, digital rearview mirror, sun visor with vanity mirror and lights, at sunglass holder. Leather ang seats at power adjustable with heated function. Habang manual tilt and telescopic naman ang steering adjustment. Kung usapang space, maganda ang headroom at legroom sa harap. At ganun din sa likod. May rear sunshade pa para hindi gaanong mainit kapag tirik ang araw. Kahit ang middle seat ay kaya pa rin upuan ng isang adult. Para naman sa mga nasa likod, hindi rin sila pinabayaan. May rear air vents, 2 USB Type-C port, sariling climate control, armrest na may cup holder. At cabin light para mas komportable ang bawat biyahe. Overall, ang cabin ng X-Trail ay hindi lang premium ang itsura. Pinag-isipan din ito para maging practical, komportable at family friendly sa araw-araw na paggamit. So ngayon, subukan natin itong pinakabago ng Nissan X-Trail. So e-power na rin siya. So yung gear shifter niya same sa mga Nissan Kicks. Ang ganda ng interior nitong X-Trail. So ibang-iba siya sa mga na-try natin yung mga crossover before, like Nissan Kicks. So ito na yung higher model pagdating sa crossover ni Nissan. Kaya premium yung interior niya. Yung camera, malinaw siya. So parang may pagkakahawi siya sa Nissan Patrol yung camera niya. Pero hindi siya yung eksaktong kagaya ng Patrol. Pero may 360 degree monitor din siya. So pwede mo siyang palitan ng mga iba't ibang mga view. Saka malaki din siyang sasakyan kung i-drive mo siya sa loob. Pero gusto ko yung position ng upuan niya kasi taas. Compared dun sa mga iba ko na try na crossover. Saka dito, hindi rin siya mahirap i-drive kasi kitang-kita mo yung hood mas madali siyang matatansya. So may konting kalaparan lang siya. Yung feel niya pag dinadrive. Yung mga sides, okay naman yung vision. Hindi siya nakaka-claustrophobic. Kahit may sunroof siya, tama lang din yung spacing niya. Pero hindi siya kasing size sa mga ibang crossover. Sakto siya sa height ng mga Pilipino. Gustong-gusto ko yung steering niya. Napakalambot. Para siyang Patrol yung steering niya.
Malaki din yung turning radius niyo. So, naka-eco mode tayo. Yung power delivery niya napakaganda sa eco mode. So, kung kailangan mo ng power, hindi ka mabibitin dito kahit naka-eco mode. Yung insulation, sakto lang din. Hindi naman masyadong rinig yung labas. Yung engine medyo rinig ko lang ng konti. Grabe yung power niya. Eco mode pa lang. Nakuha niya yung kiliti ko bilang isang driver. Yung brakes naman niya, sakto lang din. Wala naman siyang bite. Kanina pala naka-standard mode tayo, sorry. Yung pakiramdam ng eco mode nito, parang one pedal drive. So once nirelease mo yung paa mo sa gas pedal, nagbe-brake siya. Pero hindi ganun ka-sensitive yung one pedal niya pag naka-eco mode. Hindi siya yung nasubsub bigla kahit bitawan mo ng ganito. Pero much better na kahit hindi mo siya bitawan ng full, kahit half lang. Yun yung technique para mas maganda yung driving experience. Sa standard mode kasi, yung kanina na nakakala ko eco mode, parang normal na kotse siya pero yung power nandun. Sa eco mode naman, may power naman siya. Yung one pedal lang yung mas nararamdaman. Yung suspension niya sakto lang din, hindi naman din sobrang tigas, hindi rin sobrang lambot. Nandun pa rin yung pagka-comfort niya. So, meron din siyang sports mode. Subukan natin sports mode. Yung power delivery niya, kanina sa eco and standard, hindi naman ako nabibitin. Tama lang yung shifting niya. Wala naman ako nafe-feel na lag. So, same naman din sa mga ibang electric car and hybrid. Bigyan natin ng konting power. So, ang ano lang talaga dito sa Nissan, yung aircon niya sobrang lamig eh. Kahit naka-jacket ako eh. Ramdam ko yung lamig niya. Okay din yung power niya. Pero hindi ko masyadong masagad eh. Kasi masikip dito. Pero hindi siya nakakabitin. Nandun yung full power niya sa sports mode. Pero yung torque niya sa sports mode, hindi naman yung nakakatakot na talagang malulula ka dun sa kotse. May konti lang siyang baon. So kahit hindi ka masyadong sanay gumamit ng sports mode, friendly pa rin siya gamitin. Subukan natin tong EV. May option ka ditong maglagay sa EV mode. Pwede rin siya i-switch ng naka-sports mode ka tapos naka-EV mode. Ang galing. Sa EV mode, full power ng electric yung nararamdaman ko. Yung one pedal, nararamdaman ko pa rin kahit naka-EV mode at sports. Para sa akin, okay yung power ng EV mode kasi nandun yung pagka-smooth. Overall, ang ganda ng X-Trail. May laban siya pagdating sa segment niya ngayon. Okay siyang maging option kung naghahanap ka ng family car na may pagka-premium kasi may sunshade sa likod. In the same time, kung mahilig ka sa spirited driving, okay tong kotse na to. Iba talagang ride quality at cabin insulation ng X-Trail. At pagdating sa performance, hindi ka rin mabibitin mula eco mode hanggang sport mode. Ramdam mo ang instant response ng electric motor kaya mas confident sa pag-overtake. Downside lang dito na hindi pa adaptive ang cruise control, walang lane keep assist, at hindi available ang all-wheel drive variant dito sa Philippine market. Pero okay lang, advantage naman nito ang e-power system. So magkano nga ba ang bagong Nissan X-Trail e-Power? Sa Pilipinas, nagkakalaga ito ng 2,290,000 Philippine peso. Pero may additional cost pa yan, depende sa color trim na kukuhain mo. Available naman sa Everest White, Stealth Pearl Gray, Sahara Dune Metallic, at Cardinal Red Metallic.
Kung naghahanap ka ng family SUV na premium feel at electric-like driving experience ng walang charging anxiety, isa ang Nissan X-Trail e-Power sa mga dapat mong isama sa listahan. At kung nagustuhan mo naman ang episode na to, don't forget to like, comment, share, and subscribe. At i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated. Kita-kits sa susunod na episode ng Drive Talk.